totoo ba yung mga allegations na ito? Kasi kung totoo nga, dapat po ba siya matanggal sa pwesto? So, yun po yung dapat na framing ng mamamayan moving forward regardless of kung ano yung opening statement. Paglilitis siya ng Senado mismo, paglilitis siya ng House of Representatives sa decision sa impeachment, at paglilitis din siya ng mamamayan kung ano po ba yung mga values na mahalaga sa atin. So, maganda siyang paalala for everyone. Ano naman kaya ang opinyon ng mga kapuso natin sa naganap na impeachment trial na yan kahapon? Pag sa akin, okay naman. Para malaman yung kung anong totoo. Alam ko naman na wala talagang maibubuta sa kanya. Huwag siyang matakot. Kung wala talaga siyang kasalanan, di wala. Kung meron, dapat sanagot siya kasi sa taong bayan siya may kasalanan. It is right na dapat siyang dumaan sa impeachment trial, pero it is also a sign na dapat it should not be selective. So dapat din tayong maging mulat na dapat ba siya lang o baka naman meron pang iba. I agree na ma-impeach si Sara Duterte since hindi ko rin nakikita kung ano yung progress ng kanyang mga plataforma as a Vice President of the Philippines. I agree with that na ma-impeach siya. What's next sa impeachment trial? Yan ang pag-uusapan natin, lilinawin at hihimayin on record sa unang hirit. At makapanayan po natin, Assistant Dean ng UP Faculty of Law, Attorney Paulo Tomase. Attorney, again, thank you for joining us. Good morning, Ivan, at sa inyo mga taga-subaybay. Attorney Tomase, we are on record now, day 1 of what could be months of trial, Attorney, pero mahalaga, nasimulan na sa wakas. Ang sabi nga ng prosecution, this is already a victory. What we have been able to commence with a process to seek accountability. Agree ba kayo dito, Attorney? Pakipaliwanag sa ating mga manonood kung bakit mahalaga na nasimulan na itong impeachment trial. So agree ako definitely na mahalaga na nasimulan na yung paglilitis na ito. Siguro maganda yung sinabi din ni Attorney Powa, spokesperson ng defense kahapon, na hindi din naman maganda na tignan natin yung bawat araw na may nanalo ba o may natalo. Mahaba yung proseso na ito, no? So hindi siya laban ng kada isa dun sa 90 na testigo na magpapakita. Pero maganda na nasimulan na. Last year pa kasi natin inantay na magsimula itong trial na ito laban sa mga seryosong alegasyon laban sa Vice President. And gaya ng mga sinabi ng inyong mga kapuso doon sa kanilang mga interview, mahalaga na mabigyan ng pagkakataon, hindi lang na makita yung ebidensya laban kay Vice President Sara, kundi makita din yung depensa niya. And ito na yung paglilitis na ito. Pero Attorney, yung pinakinabangan ay kung darating ba si VP Sara. What do you make of VP Sara not attending? Hindi ko masyadong i-overread, no? Yung hindi niya pagdalo sa kasaysayan naman natin sa mga impeachment trials. Hindi talaga traditionally dumadalo yung nasasakdal or yung respondent sa impeachment. And yung only time na nakita natin yung isang respondent na nagpakita sa Senado ay yung testimonya na mismo ni Chief Justice Corona sa kanyang impeachment trial. Malayo pa tayo dun sa punto na yun at hindi natin alam kung titestigo si VP Sara para sa kanyang depensa. But mas mahalaga at this point na makita ko ano yung ebidensya na iyahain ng kanyang mga abogado at kung paano nila bubutasin yung ebidensya ng prosecution. Ang naging initial salvo, Attorney, yung issue on who should preside. Naalala ko in a previous interview, tinanong ko kayo kung mahalaga bang abogado ang mag-preside, and you said no. In this particular case, yung mga Cayetano sa Senado, very clear sa kanilang posisyon. Pakipaliwanag ka, Attorney, in two ways itong tanong na ito. Legal and political. Sa puntong legal, may basihan ba yung iginigiit ng mga Cayetano that the Senate President should be the presiding officer? Unequivocal ba ang saligang batas tungkol dito, Attorney? Well, unahin ko siguro yung political aspect, no? Ay, okay. Inuulit ko yung last ko na sinabi dito sa programa niyo na hindi kailangan abogado mag-preside sa isang impeachment. No? Yung proseso na ito, originally designed siya upang maipalaganap ng isang tao na hindi nag-aral sa batas. E minsan, yung legal training might actually, baka palabuin pa niya para sa mamamayan kung ano yung nagaganap dun sa proseso na iyon. But on the legal side, I think wala ding wala namang kumipigil sa saligang batas natin sa Senado na maghanal ng ibang presiding officer. So traditionally, Pangulo talaga ng Senado, Senate President talaga ng Senado yung namamalakad sa proseso na ito. Pag tinignan natin yung saligang batas natin mismo, ang nire-regulate lang niya ay yung impeachment trial ng isang Pangulo. Kung hindi naman Pangulo yung on trial, gaya nito, yung Vice President, then
malawak yung kapangyarihan ng Senado batay din sa constitutional power nila na magtakda ng kanilang sariling patakaran na magtalaga ng sarili nilang presiding officer. So nabanggit natin mabilis yung sinabi nila ni Senator Alan at ni Senator Pia Cayetano kahapon na intent di umano ng framers ito. Pero una, tumitingin lamang tayo sa intent ng framers kung may malabo sa teksto. At wala pong kalabuan sa teksto. Yung katahimikan po ng teksto ng saligang batas, binabasa po natin yan na permission sa Senado or sa kung anumang katawan. And ang rule po kasi is what is not prohibited is allowed. Yun po usually yung pagbabasa natin sa ating saligang batas. And in any event, pag binasa po natin ng malinaw yung or ng mabuti yung diskurso doon sa Constitutional Commission, yung debate ng framers, hindi naman po ganoon kalinaw. No? Yung nagkaroon ng away in the first place ukol dito. Para may proposal lamang po na what if ganito natin i-phrase yung saligang batas, tapos ultimately winidraw din yung proposal na yun. Bakit ho, kaya meron ho kayang kinalaman dito yung fact that it is Escudero that's presiding? Ano ho kayang pinanggagalingan ng opposition ng minorya at ano naman ang pinanggagalingan ng pag-push ng mayorya na si Escudero ang mag-preside? Siguro mas madali so wala namang explanation on either side, no? But mas madali i-decipher yung kung bakit gusto ng mayorya. Theoretically, dahil abogado si Senator Cheese. And while may iba pang abogado sa mayorya, baka nagkaroon ng agreement within the majority na si Senator Cheese yung magpe-preside. To that extent, justifiable yon if palagay ng Senado sa wisdom niya, sa policy making niya na mas mabuti na abogado yung magpamalakan sa trial, bagaman hindi kailangan abogado, then dapat respetuhin natin yung decision na iyon ng Senado dahil hindi naman siya pinagbabawal ng saligang batas. On the part of the minority, hindi rin naman ako makaspekulate kung bakit kaya nila gusto or bakit ayaw nila na magpalit ng presiding officer. I don't think necessarily na dahil si Senator Cheese yun, dahil kaalyado naman ni Senator Cheese yung mga magkapatid na Cayetano dun sa nakaraang Kongreso. So I don't think personal animosity siya. Right. But I think ang ultimate effect kasi nung nangyari kahapon ay buti na lang na natigil yun. Parang madidisillusyon na naman tayo sa proseso na kasi simula pa lang ng trial, technicalidad na naman and wala na naman tayong nakitang ebidensya. So mabuti na lang na parang lumayo tayo mula doon sa posibilidad na iyon. Pag-usapan natin, Attorney, yung opening statements. Si House Lead Prosecutor Jervy Luistro, as expected, framed this under the lens of accountability. Please break it down for us. Ano ba naging key issues raised by the prosecution and why do you think ito ang kanilang binigyan diin? I think pag tinignan niyo yung opening statement ng prosecution, ang sinubukan nila gawin ay itali, una, yung narratibo, no? Kung dapat pa ba pagkatiwalaan si Vice President Duterte, yung specifics nun, makikita natin sa paglilitis in the next 90 days. Okay. No? Iba kasi yung laway ng prosecution, yung opening statement nila, doon sa pruweba, sa statements na yun. But yung isa din na nabanggit ni ni Congresswoman Luistro kahapon ay yung tinatry niya i-justify kung bakit sa dami ng problema ng Pilipinas ay mahalaga itong impeachment. And I think nagawa naman nila yung kaso na iyon. Yung main kasi na criticism sa impeachment ay nakakain ba yan? Yes. And I think nasagot nila na importante yung una sa lahat hindi pipitsugin yung amounts na involved dito. Bagaman may mas malalaking flood control issue, malaki yung 700 million if ever na totoo yun. At generally, yung value ng pananagutan sa pamahalaan, kailangan makita yan at the very top, no? Sa Pangulo, Vice President, etc. upang magkaroon din ng senyales sa rest ng gobyerno na dapat mabuting pamamalakad ang ginagawa natin. Yes. Sa panig ng depensa, Attorney, kapansin-pansin na makailang beses silang pinalutang yung Supreme Court decision na pumabor sa bise na ang akusado sa trial inihalal ng 32 million Filipinos and that this is political persecution, all with the end goal na patalsikin ng bise. Again, please break it down for us, yung mga punto na ni-raise ng depensa. I think dual yung strategy ng depensa, no? yung opening statement na una, tinatry nila ipakita na kung batas ang pag-uusapan ayon sa kanila, no, parang angat si Vice President Duterte at ilang beses nga nila nabanggit yung desisyon ng Korte Suprema. Siguro ang mahalaga lang na paglilinaw doon ay hindi po nag-rule yung Korte Suprema in favor of yung merits, yung usapin ba talaga na totoo po ba itong mga aligasyon laban kay Vice President Duterte. Technicalidad po yung pinag-usapan ng Korte Suprema na desisyon. But isa din siyang pagpapakita na sa haba po ng desisyon na iyon, sa dami ng sinabi doon,
parang marami ka talagang pwedeng pulutin for either side actually, no, para tulungan yung position mo. But pagdating naman doon sa political persecution angle, I think, in line naman to doon sa sinasabing ni Vice President Duterte, mula nung nagsimula itong proseso na ito, na parang isa siyang pamamaraan na natanggalin siya sa pwesto. I think hindi po in question na yun po talaga yung purpose ng impeachment na ito. But I think ang mas mahalagang tanong para sa taong bayan ay, totoo ba yung mga allegations na ito? Kasi kung totoo nga, dapat po ba siya matanggal sa pwesto? So, yun po yung dapat na framing ng mamamayan moving forward regardless of kung ano yung opening statement. And mas exciting therefore, mas important sa atin na makita kung ano na yung ebidensya na meron yung prosecution at ano yung sagot, no? Ano yung naman yung depensa ng respondent. May nasense ho ba kayong parang nagbigay ng babala ang depensa sa mga senator judges? Kasi they are pointing out na itong ini-impeach ninyo, pinatatalsik ninyo ay binoto ng 32 million Filipinos and that the Filipino people does not forget. Meron ho ba kayong na-sense na ganyan na para bang babala na, oy, wag niyong ano to dahil magsasuffer kayo politically? I guess, no? Ay posible pa naman po yun na parang, hindi naman po siya threat, no? Pero parang paalala sa kanila na Yes. popular. Itong official na ito na kinakalaban sa impeachment at aalalahanin ng mamamayan kung paano kayo boboto dito. Yes. Well, maganda po siyang paalala sa ating mga senador dahil hindi lamang po 32 million yung mga botante, mas malaki naman po sa 32 million. Mas malaki po yung sector na nagbabantay na ano po ba talaga or paano niyo pamamalakad itong trial na ito. Yes. So, tama naman po na sa impeachment trials kasi kadalasan iniisip natin na paglilitis lang siya ng isang impeachable officer. But actually, paglilitis siya ng Senado mismo, paglilitis siya ng House of Representatives sa decision nila sa impeachment, at paglilitis din siya ng mamamayan kung ano po ba yung mga values na mahalaga sa atin. So maganda siyang paalala for everyone. And I think on the 32 million issue, hindi po kasi yun usually, or hindi never po siya na permiso, no, para gumawa ng hindi mabuti sa pamahalaan. Right. Yung 32 million po na boto na yun ay 2022. 2026 na po, no? At in the last 4 years, atas po para sa mamamayan na magtanong through their representatives sa Kongreso kung naggampanan po ba or, or na-violate po nung isang impeachable officer yung kanyang panunumpa. Pag-usapan natin mga ebidensya, attorney. Sa ngayon pa lang, kampante na ang prosecution, malakas sa kanilang kaso. Ang sinasabi naman ng depensa, patunayan nyo. Kung sino nag-aakusa, sila ang dapat magpatunay. What do you make of these arguments? Ang tanong do the pieces of evidence from both sides still matter? Ngayon pa lang po, ang linaw na ng linya pabor at kontra sa bise. I think it matters, no? Pag binalikan natin yung kasaysayan natin, lahat ng impeachment, nagsimula naman na iba yung alliances, o iba yung boto na perception ng publiko. Pero over time, over the trial, habang lumalabas yung ebidensya, habang nakikita yung mga numero at yung mga dokumento, nagpapalit ng isip. Yung senator judges natin mismo, and makikita mo yan din sa impeachment ni Chief Justice Corona. May mga tao na personally sympathetic kay Chief Justice na naniniwala na hinabol talaga siya ng nakaraang administrasyon, pero wala silang choice. Ba't bumoto para sa conviction niya? Kasi ayon sa kanila, malinaw naman yung hindi niya pagdedeklara sa sala ng milyones. Ano mo naman sasabihin sa mamamayan na hindi totoo yun? Hindi naman siya na contravene, no, sa trial mismo. So mahalaga pa rin yung ebidensya kahit mayroong mga initial lines. Kung gusto niyong simulan na initial line, yung 12-8 na boto para sa presiding officer, hindi po big sabihin na 12-8 po yan at the end. Sa Pwede dulo, pong Oh. less, pwede pong more para sa conviction, pwede pong less para sa conviction. And I think dapat bigyan natin ng espasyo yung ating mga senator judges na mag-desisyon ayon sa kanilang moralidad, ayon sa ebidensya, dahil yun lamang din po yung expectation natin sa ating saligang batas at kung paano nag-develop itong proseso ng impeachment sa Pilipinas. Gusto ko itanong itong mahiwagang BIR box, attorney. Ano ba ang significance ito and why is it important? Ano naman ang epekto na ito'y pinababalik ng impeachment court? So hindi pa natin kasi alam kung ano yung ano yung sasabihin ng loob ng kahon na yun, no? Ang alam lang natin ay containing siya yung tax records ng mag-asawa ni Vice President Duterte. And if ever, isa kasi siyang pamamaraan upang i-triangulate na, no, kung meron kang ganitong amount sa bangko mo,
ganito lang yung dineklara mo sa SALN mo at hindi ka nagbayad ng buwis para roon, then potentially ill-gotten nga yung wealth na yun. Yun yung tali ng tatlong pieces of Okay. evidence na yun. At least sa pagbabasa ko. Hindi po natin alam kung yun yung teorya ng prosecution. So mahalaga po yung laman ng kahon na yun. Pero yung nangyari kahapon na pagbabalik ng Senado sa BIR, I think tama lang din po yun. Yung una po kasing pagkakamali dito ay yung nagbigay po yung BIR ng kahon na nakaselyo. Kasi parang invitation yun para sa House na sige, kung gusto nyo talaga buksan, di buksan ninyo. Pero potentially mga violation ng batas na mangyayari. Alright. I think yung pababalik ng Senado sa BIR nung kahon ay isa lamang na senyas na hindi natin sinasabi na hindi na natin ito bubuksan. Pero habang hindi pa ito yung tinitignan natin na ebidensya para maayos yung paglilitis natin, sa inyo muna yan. Kustodiya muna ng BIR yung bakot ng Alright. 16 to convict, attorney, base sa ruling ni Presiding Judge Chisa Escudero. Sa tingin niyo ba akit sa Supreme Court ito and what do you think of the ruling? Can the impeachment court put it to a vote? I think unang-una, yung tanong ng all the members, nakaatas yan sa buong Senado. Hindi siya nakaatas sa isa lang presiding officer. But I think, and yun yung dahilan kung bakit kahapon, kung nabantayan niyo si Senator Cayetano, tinry niya sabihin na, ang pag-unawa ko ay ito na yung utos ng korte dahil nanggaling siya sa presiding officer. So, it's an honest way, well, it's a fair way of trying na iput on record na yun yung decision ng korte. Pero I think hindi pa nag-decision yung impeachment court kahapon. That said, I think nagkakaroon ng consensus among the senators na 16 nga talaga yung boto na kailangan. Nakita natin yan dahil 2 weeks ago or more, si Senator Gatchalian nagbigay na ng numero na iyon. Kahapon, binigay din siya ni Senator Escudero. At ito din naman yung view ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. So parang nagkakaroon ng consensus ukol dito. Now, mahirap na busisiin ng Korte Suprema yung tanong na iyan at this point kasi wala pa namang formal or official na act na nagdedesisyon na yung Korte Suprema na 16. Usually, nag-aantay yung Korte natin ng actual case or controversy bago niya panghimasukan yung tanong na iyan, lalo na dahil yung kaso nasa Senado na. Nasa sole power to try and decide na siya. So magiging issue lamang yan at maakyat lamang siya sa Korte Suprema kapag patapos na yung trial or kung tapos na yung trial, pag nagsimula na, pag nagkaroon ng butukan. May proposal din si Senator Alan Cayetano na payagan makadalo sa trial sina Senador Marcoleta at Estrada. Posible kaya ito, attorney? Well, kailangan may dalawang katawan na pumayag. Una ay yung Senado mismo. Kailangan pumayag sila na mag-accommodate ng mga opisyal na currently wala dahil nasasakdal sila sa korte. And I think, as important, kailangan pumayag yung sandigan bayan. Sa batas kasi natin, and sa tradisyon ng Senado at sa jurisprudence natin sa Korte Suprema, kapag yung isang senador o miyembro ng Kongreso ay nasasakdal, limitado talaga yung kapangyarihan at kakayahan niya na pagsilbihan yung mamamayan. Dahil importante na humarap siya sa korte upang sumagot sa mga criminal charges laban sa kanya. Kung papayagan kasi baka magkaroon ng risk or flight risk, o baka naman makawala yung official at hindi na siya matry sa korte. So, yung sandigan bayan kailangan mismo na pumayag. Pero pag tinignan nga natin yung longer practice ng Senado, yung Senado din naman kasi natin, hindi siya nag-accommodate ng mga miyembro niya sa sesyon kung sila ay nakakulong. So, si Senator Laila hindi naka-attend, si Senator Trillanes hindi naka-attend, I think Senator Enrile noong 1990s hindi rin nakadalo. And more to that, kung preventively suspended yung isang senador, hindi lamang siya hindi pinapayagan na dumalo sa sesyon. Hindi siya pinapayagan na mag-exercise ng kapangyarihan niya bilang senador. And sa 3019 at sa plunder law kasi mayroong suspension. So medyo mahirap to get to that point in the final analysis na hayaan sila. I think malaki siyang break doon sa president ng Senado. Pero titignan natin in the next few days kung titignan natin in the next few days kung paano yung ihip ng hangin, kung magkakaroon nga ng direction towards dun sa hayaan nyo na lang na mag-observe sila at least ng proceedings na ito. Maraming salamat sa mga paliwanag at sa paggabay sa ating mga manonood, attorney, na maunawaan itong prosesong dinadaanan natin ngayon. Attorney Paolo Tabasi, Assistant Dean ng UP Faculty of Law, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, magmamaga. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hearing.